Mapayapa ang natitirang ilang araw ng biyahe. Si Hanya, na disguised bilang kawan ako, ay sumunod sa itineraryo at umaktong tour guide sa loob ng 5 araw. Gayunpaman, sa paglalakbay, naramdaman ni Liu Minggayo na medyo nagbago si Yang Cheng. Hindi niya matukoy ang mga detalye, ngunit naramdaman niya na ang ugali ni Yang Cheng ay mas mature kaysa dati. Hindi kaya mas nakikita niya ito ng mas malinaw pagkatapos ng mas maraming oras na magkasama. Tulad ng sinabi ni Yang Cheng noong araw na iyon, marami pa silang oras para magkaintindihan. Tiyak na lalalim ang kanilang relasyon kapag mas nakilala nila ang isa't isa. Dahil dito, mas naging kumpiyansa si Liu Minggayo. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat niya ay hindi hiniling ni Yang Cheng na gawin ang ganoong uri ng bagay sa gabi sa susunod na mga araw. Hindi naman sa naramdaman niyang hindi ito maganda. Sa bagay, napakaraming tao sa paligid. Sakit sa ulo kung ma-expose sila. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng kaunting panghihinayang. Hindi niya sinisi si Yang Cheng sa pagbibigay sa kanya ng malamig na balikat. Si Yang Cheng naman ay nakaramdam ng pait. Noong araw na iyon, naramdaman niyang may mga labi pa rin ng radioactive na gamot sa kanyang katawan. Higit pa rito, hindi niya ito maalis gamit ang kanyang panloob na puwersa. Ang gamot na ito ay parang isang maliit na bomba na nakakabit sa bawat cell sa kanyang katawan. Kung gusto niyang alisin ito sa pamamagitan ng pag-ikot ng kanyang panloob na puwersa, magkakaroon ng malakas na reaksyon. Kung hindi siya mag-iingat, maaaring magdulot ito ng chain reaction at magdulot ng malubhang pinsala sa loob ng kanyang katawan. Kasabay nito, ito ay isang elemento na nakakapinsala sa mga ordinaryong tao. Nakainom siya ng puro polonium na nagkakahalaga ng 40 milyong USD. Sinuri ni Yang Cheng ang internasyonal na presyo sa merkado at toxicity ng polonium. Napagtanto niya na ang bawat gramo ng polonium ay sapat na para pumatay ng 10 milyong ordinaryong tao, at ang dami ng nainom niya ay sapat na para pumatay ng 60 milyong tao. Medyo humanga si Yang Cheng sa kanyang sarili. Lalo siyang humanga sa mahimalang Endless Resolve Restoration Scripture. Mula sa 8 hanggang sa 9 na antas, nagawa niyang labanan ang toxicity na hindi kayang hawakan ng 60 milyong tao. Ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin sa nakaraan. Parang tumaas talaga ang lakas niya sa bagong level. Hindi nito kasama ang iba pang nakamamatay na elemento. Matapos maunawaan ni Yang Cheng ang sitwasyon, maaari lamang siyang sumuko sa puwersahang pagpapalipat-lipat ng kanyang panloob na puwersa upang paalisin ang lason. Kaya lang niyang gawin ang lahat para sugpuin ang droga sa kanyang katawan. Binalak niyang hintayin si Jane na sumugod mula sa Europa, at pagkatapos ay hayaan siyang mag-isip ng paraan. Si Yang Cheng ay talagang hindi nang ahas na hawakan ang mga bagay na siyentipiko. Gayunpaman, ito rin ang naging dahilan upang hindi siya maglakas loob na mapalapit sa iba, lalo pa ang pakikipagtalik kay Liu Minggayo. Kung may bakas ng lason na pumasok sa katawan ni Liu Minggayo, hindi ba niya ito pagsisisihan sa buong buhay niya? Dumating ang araw ng pagtatapos ng biyahe. Ang grupo ng mga babaeng public relations ay hindi masyadong naging masaya. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga wallet at credit card ay walang laman. Ang isang grupo ng mga kababaihan ay hindi pumunta sa lawak ng pagkuha ng utang upang bumili ng mga bag at mga pampaganda, kaya maaari lamang silang magbuntong hininga at bumalik. Ang huling hintuan ay Osaka. Ang flight mula sa Osaka Kansai International Airport pabalik sa Zhonghai ay naka-schedule para sa umaga. Ang paliparan na ito ay itinayo sa dagat. Ito ay isang tipikal na lupain na na-reclaim mula sa dagat. Gayunpaman, ang daan patungo sa paliparan sa pamamagitan ng tulay ng dagat ay napakaganda. Nang dumating ang grupo sa electronic ticket collection point, sinabi ni Yang Cheng kay Liu Minggayo na katabi niya, "I will not go back with you this time. May gagawin pa ako sa Japan. Kailangan kong sumakay ng ibang eroplano papunta sa ibang eroplano." Lungsod. Natigilan si Liu Minggayo. Hindi niya alam ang biglang pagbabago ng plano ni Yang Cheng. Kumunot ang noo niya at sinabing, "Seryoso ka ba o nagbibiro?" "Siyempre seryoso ako.
Gusto ng isang kaibigan ko sa Japan na magstay ako doon ng ilang araw. Anyway, holiday pa naman. Bumalik ka muna. Nakabook na ako ng tiket. Aalis ako mamaya, tumawa si Yang Cheng. Alam ni Liu Ming ngayon na bumalik si Yang Cheng mula sa ibang bansa. Hindi nakapagtataka na may kaibigan siya sa Japan. Bagamat nagtataka siya kung bakit hindi ito sinasabi ni Yang Cheng hanggang ngayon, naisip niya na hindi si Yang Cheng ang uri ng tao na kikilos ng walang ingat. Tinanong lang niya na may bahagyang hinala, maganda ba itong kaibigan? Nanlaki ang mga mata ni Yang Cheng, paano mo nalaman? Sa maliit mong pakulo, nahulaan ko agad. Hindi na hinintay ni Liu Ming gayon na kagatin ang kamay ni Yang Cheng para ilabas ang kanyang galit. Iniisip niya kung ibang babae ba ang iniisip niya nitong mga araw na ito. Tumawa si Yang Cheng at tinapik ang masiglang likod ni Liu Ming gayo. Huwag ka masyadong mag-isip. May seryosong bagay, pero hindi komportableng sabihin. Hindi ka hindi makatwirang babae. Bumalik ka at huwag kang masyadong mag-isip. Sino ang nagsabing hindi ako hindi makatwiran? Sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Liu Ming gayo. Sinulyapan niya si Yang Cheng na may kaunting kalungkutan at sinabing, kung gayon, ingatan mo ang iyong sarili. Tumanggo si Yang Cheng. Kailangan talaga niyang alagaan ang sarili niya. Ang iba pang mga kasamahan ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang biglaang pagbabago ng mga plano. Pinagalitan nila si Yang Cheng dahil sa pagiging kuripot at sinabing dapat ay isinama niya sila para magpatuloy sa paglalaro. Ito ay labis na natakot kay Yang Cheng kaya nagmadali siyang umalis. Matapos humiwalay sa grupo ng mga tao, pumunta si Yang Cheng sa lounge ng kanyang flight. Pagkaupo niya, isang magandang babae na may suot na itim na waistcoat, isang purple na low-collared sweater, at tight-fitting jeans. Si Hanya ang nagbalik sa kanyang orihinal na anyo. Sinabi ni Hanya sa isang magalang na tono, "Kamahalan Pluto, kailangan mo bang gumamit ng pribadong eroplano?" Napakurap si Yang Cheng, "Anong pribadong eroplano?" "Ang Yamato sect natin ay may private plane sa bawat airport sa Japan. Secret lang yan. We can serve you anytime," paliwanag ni Hanya. "Ako." Itinuro ni Yang Cheng si Hanya at hindi makapagsalita. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi niya, "Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Kung sinabi mo, hindi ko na kailangan pang mag-book ng tiket sa eroplano at makakatipid sana ako ng 1,000 yuan. Alam mo ba yon?" Malungkot na sinabi ni Hanya, "Kamahalan Pluto, hindi mo sinabi sa akin kung saan ka pupunta at hindi mo ako tinanong kung may eroplano." Naalala ni Yang Cheng na talagang hindi niya ito binanggit kay Hanya. Ang babaeng ninja na ito ay natakot din sa kanyang marahas na pagpatay noong araw na iyon. Kahit si Noriko Okawa, na parang Diyos sa kanyang paningin, ay walang magawa sa lalaking ito. Paano siya maglakas loob na magtanong ng walang dahilan? Ang kanyang buhay ay nailigtas lamang. Kinawayan ni Yang Cheng ang kanyang kamay, "Sige, sige, dalhin mo ako doon dali. Gusto kong pumunta sa Sapporo sa Hokkaido. Pupunta ako. Maging mas mabilis sa hinaharap." Paulit-ulit na pumayag si Hanya sa isang yes man na paraan. Hindi siya mukhang isang malamig na ninja, at halos kasambahay. Dahil dito, medyo hindi sanay si Yang Chen dito. Gayunpaman, hindi niya alam na simula nang iligtas niya ang buhay ni Hanya, itinuring na ni Hanya si Yang Cheng bilang kanyang bagong amo. Natural, magiliw siyang kumilos. Kasama si Hanya, isang dilag na ang hitsura ay maaaring agad na pumatay sa karamihan ng mga lalaki, pumasok siya sa isang VIP passageway sa marangyang paraan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating na rin sila sa pribadong eroplano ng Yamato sect na binanggit ni Hanya. Ito ay isang maliit na pribadong pampasaherong eroplano. Ito ay isang luxury model na custom-made mula sa Airbus at ito ay mahal. Ayon kay Hanya, lahat ng paliparan sa Japan ay mayroong mga eroplano ng Yamato sect. Hindi mapigilan ni Yang Cheng na maramdaman na minamaliit niya ang yaman ng Yamato sect. Bagamat wala silang kasing daming masters gaya ng mahiwagang organisasyon sa Takamagahara, ang Yamato sect ay halatang mas kumpiyansa. Ang mundong ito ay hindi isang mundo kung saan ang purong puwersa ay kayang ayusin ang lahat.
Pagkatapos maupo ni Yang Cheng sa maluwag na cabin. Nalaman niyang puno ito ng mga Italian sofa na gawa sa balat ng USA, iba't ibang mahogany at mahogany furniture, at nakakasilaw na hanay ng dayuhang alak. Hindi ito mukhang eroplano, ngunit isang hotel. Korupsyon, katiwalian. Nang tawagin siyang Diyos sa labas, pagbalik niya sa Huasia, maliit na BMW M3 lang ang kanyang pinaikot sa mga lansangan. Kinailangan pa niyang itapak ang pedal ng gas sa kanyang sarili. Wala man lang siyang driver. Ang masama pa ay hiniram niya ang sasakyan sa kanyang asawa. Nadama ni Yang Cheng na siya ay masyadong konserbatibo. Pagbalik niya sa China, iginiit niya na hindi niya kailangang dalhin ang pera at maaari siyang gumawa ng sarili niyang pagkain at damit. Bagamat ito ay nagpamukha sa kanya na mas mabait, hindi ba ito lubos na hanggal? Nadama ni Yang Cheng na kailangan niyang isaalang-alang ang isyong ito ng mga pagpapahalaga sa buhay kapag bumalik siya. Sinundan ni Hanya si Yang Cheng sa marangyang cabin. Nagpalit siya ng lavender kimono na may pink na sinturon na nakatali sa isang katanji tanging estilo. Bagamat ayon sa mga kaugalian ng Japanese kimono, ang mga lapel ng mga babaeng walang asawa ay kailangang pagsamasamahin, sinadya ni Hanya na buksan ang V na leeg ng kimono, na ginagawang mas kapansin-pansin ang magulong loob. Hindi alam kung ito ay para gawing komportable si Yang Cheng o kung may nakatagong kahulugan. Lumapit si Hanya na may dalang plato, dala ang masaganang halimuyak ng mga natural na bulaklak at halaman, na nagpaginhawa kay Yang Cheng, na nakahiga sa sofa. Your Majesty Pluto, ito ang steak na espesyal na ginawa ng ating Yamato sect. Ibang-iba ito sa steak sa labas. Gumagamit kami ng Hokkaido rice at Nishigang water. At sa aming mga espesyal na pamamaraan ng paggawa ng serbesa. Ito ay napakaangkop na inumin sa mahabang paglalakbay. Inilagay ni Hanya ang tray sa harap ni Yang Cheng at personal na ibinuhos ng mabuti ang alak para kay Yang Cheng. Matagal nang naamoy ni Yang Cheng ang halimuyak nitong rice wine. Matapos palihim na isumpa ang korupsyon sa kanyang puso, hindi na niya alintana kung sino ang corrupt at kinuha ang tasa ng alak at ininom ito sa isang lagok. Bigla, mula sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Yang Cheng na si Hanya, na nakaluhod sa tabi niya, ay talagang puti ng nyebe na balat sa ilalim ng kanyang kimono. Wala man lang siyang suot na underwear, at halatang halata na ang kahabaan ng kanyang malakas na cleavage. Paano ito nangyari? Hindi ba niya hinintay na gumawa siya ng krimen? Naramdaman ni Yang Cheng na bagamat iyon ang intensyon niya. Hindi sulit para sa kanya na sugurin siya ng ganoon kadali. Kaya kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, "Go do your own thing, huwag kang maupo sa tabi ko, Aidon, hindi kita kailangang pagsilbihan." May bahagyang pagkadismaya sa mga mata ni Hanya, ngunit marahan pa rin itong tumayo, yumoko, at tumalikod para umalis. Ngunit pagkaraan ng ilang hakbang, muling tinawag siya ni Yang Cheng, "Hoy, teka." Isang bakas ng kagalakan ang sumilay sa pagitan ng mga kilay ni Hanya, at lumingon siya para magtanong, "Kamahalan Pluto, ano pa ang mga utos mo?" Kinagat ni Yang Cheng ang kanyang mga labi. Ibinaba ang kanyang ulo. At ibinuhos ang alak habang sinasabi, "Dahil ang iyong Yamato sect ay napakaparaan, pumunta at makipag-usap sa kumpanya ng eroplano at hilingin sa kanila na tulungan akong ibalik ang libong Huasia dollars na aking nabok. Ako hindi man lang sumakay ng eroplano, hilingin lang sa kanila na ibalik ang pera sa akin." Si Lady Hanya, na nasa kaharian ng Jinnin at pinatay ng hindi kumukupas ang mata, ay naramdaman na nanlambot ang kanyang mga binti, at halos masure-sure siya at bumagsak sa lupa. Lumalabas na ang mga Diyos ay maaari ding maging napakakuripot. Ang sinumpaang kasal ni Angsen ay gaganapin makalipas ang 2 araw sa Otaro, Hokkaido, sa cruise ship ng pamilya Liu sa Ishikari Bay. Ang balitang ito ay kinumpirma ni Makidan pagkatapos ng masusing pagsisiyasat. Matapos itong maunawaan ni Yang Chen, hindi siya nagmamadaling gumawa ng gulo. Nakarating siya sa Sapporo sa Hokkaido ng maaga para makipagkita kay Jian na kararating lang. Katatapos lang ni Jane ng isang conference na inorganisa ng Royal Academy of Sciences.
Hindi siya nagsalita, ngunit siya ang huling hukom. Nang matanggap niya ang email ni Yang Cheng at malaman na kailangan ni Yang Cheng ng tulong, labis siyang nabalisa. Gayunpaman, sinabi ni Yang Cheng na walang problema sa ngayon. Pinigilan niya ang kanyang pagkainip at pumunta sa Japan pagkatapos ng komperensya. Kalalabas lang ni Yang Cheng sa paliparan ng Sapporo. Si Jane, na nakasuot ng brown coat at pulang scarf, ay naghihintay na sa tabi ng isang puting Nissan Z370. Mukhang kanina pa siya naghihintay. Ang medyo kulot na amber na buhok ni Jane ay laging nakakapansin sa mga tao. Ang kanyang espesyal na background ng pamilya at pambihirang karunungan ay ginawa itong batang babae na mukhang medyo mature at kaakit-akit tulad ng isang European at American na babae. Ang kanyang katangi-tangi at hindi nagkakamali na hitsura ay nagparamdam sa karamihan ng mga lalaki na ito ay maluho sa unang tingin. Kaya sa karamihan ng mga kaso, walang malaswang lalaki ang manggugulo sa kanya. Nang makitang si Yang Cheng ay naglalakad palabas ng airport kasama ang isa pang Japanese na babae, malinaw na nakasimangot si Jane. Gayunpaman, halatang wala siyang magawa tungkol sa interes ni Yang Cheng sa aspetong iyon. Bagong manliligaw mo na naman ba? Sumulyap si Jane kay Hanya at hindi na siya nilingan. Natawa si Yang Cheng, mukha ba akong ganoong klase ng tao? Ayaw mo, ikaw nga, diretsyong sabi ni Jane. Hinawakan ni Yang Cheng ang kanyang ilong, sumakay ka muna sa kotse. Tumalikod siya at sinabi kay Hanya, kunin mo ang mga tao mo para sunduin siya. May haharapin ako. Magalang na yumoko si Hanya at pinanood si Yang Cheng na pumasok sa sasakyan ni Jane. Pagkatapos magmaneho ni Jane palabas ng airport, sinabi ni Yang Cheng, iyan ang bagong pinuno ng Yamato Sect. Ang pangalan niya ay Hanya. Mukhang hindi ito inaasahan ni Jane. Bakas sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Hindi ba ang pinuno ng Yamato Sect na si Noriko Okawa? Kaagad pagkatapos, may naisip siya at ibinuka ang kanyang bibig. Yang Cheng, huwag mong sabihing pinatay mo ang matandang Tokugawa na iyon. Ibinaba ni Yang Cheng ang kanyang mga labi. Patay na siya, pero hindi ko siya pinatay. Pag-uusapan natin ang mga detalye mamaya. Dalhin mo muna ako sa isang lugar para tingnan ang kondisyon ng aking katawan. Pakiramdam ko hindi ako komportable sa lahat. Tumango si Jane, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Paano ka nalason? Hindi ko akalain na posibleng lason ka. Mahabang kwento, napabuntong hininga si Yang Cheng. Bago ako pumunta dito, I asked one of my students to empty out a Bioengineering Research Institute. Makakapunta tayo doon agad para sa comprehensive inspection. Hindi natuloy ang pagtatanong ni Jane. May mga estudyante ka talaga sa buong mundo. Binigyan ni Yang Cheng ng kakaibang tingin si Jane. Napakabata pa ng batang babae na ito, ngunit marami siyang mga tiyuhin at auntie bilang kanyang mga estudyante. Medyo proud si Jane. Ayoko silang tanggapin. Wala akong magawa kahit magmakaawa sila sa akin. Tumingin si Yang Cheng kay Jane na mukhang relaxed at nagtataka. Bakit pakiramdam ko ay medyo iba ka sa huli kitang nakita? Ngumiti nang mapaglaro si Jane. Dahil private meeting iyon, hindi siya naglagay ng kahit anong makeup. Ang kanyang flawless na mukha ay mukhang fresh at cute. Lumingon siya at kumandat kay Yang Cheng. Yun din ang sabi ng matandang babae. Siguro dahil mas matanda ako ng 1 taon. Alam mo, ang psikolohiya ng isang babae ay madaling magbago. Medyo natakot ako nung nakita kita dati, pero simula nung nakita kita sa Hong Kong, parang hindi ka na nakakatakot. Sa halip na sabihin na ikaw ang aming benefactor at pinuno, ikaw ay mas tulad ng isang napakalakas na kaibigan. Ngumiti si Yang Cheng. Nanay mo talaga siya. Maganda ang mata ni Catherine. Ngunit hindi ko kailanman sinabi na gusto kong maging pinuno at tagapagbigay ng tulong. Masyado kayong mataas ang tingin sa akin. Sa katunayan, ako ay napaka-unsophisticated at mahirap. Higit sa lahat, hindi kasing haba ng pangalan mo ang pangalan ko. Mukhang kilalang-kilala mo ang iyong sarili. Seryosong sabi ni Jane. Napangiti ng awkward si Yang Cheng. Noong iligtas ko kayo ni Catherine 8 taon na ang nakakaraan,
hindi ko talaga akalain na ang isang maliit na batang babae na tulad mo ay magiging matulungin sa akin. Huwag mo akong tawaging maliit na babae. Biglang pinandilatan ni Jane si Yang Cheng. Hindi ako mas bata sa'yo. Pagkatapos noon, malakas na inapakan ni Jane ang accelerator. Ang Z370 Coupe ay parang puting arrow, mabilis na tumawid sa highway. Ang research institute na binanggit ni Jane ay matatagpuan sa bulubunduking lugar ng isang loop. Isang silver gray na gusali ang itinayo sa isang malaking piraso ng patag na lupa. Ito ang sentro ng pananaliksik na pagmamayari ng estudyante ni Jane, ngunit ang kanyang estudyante ay itinaboy ng walang prinsipyong magandang gurong Frankenstein na ito na nakakaalam kung saan. Matapos sundan ni Yang Cheng si Jane hanggang sa papasok sa sterile workshop ng Research Institute, mahusay na nangongolekta si Jane ng sample ng dugo para kay Yang Cheng. Gayunpaman, hindi makuha ng mga ordinaryong kasangkapan ang dugo ni Yang Cheng. Pagkatapos ng lahat, ang balat ni Yang Cheng ay masyadong matigas. Partikular na nakipagtulungan si Yang Cheng dito at hinayaan ang isang patak ng dugo na pumasok sa test tube. Sa halos kalahating oras, masusuri ko na lahat ng impormasyon sa loob. Maghintay ka sa labas. Pumasok si Jane sa estado ng pagtatrabaho at agad na naging seryoso. Direkta niyang hiniling kay Yang Cheng na maghintay sa labas. Alam din ni Yang Cheng ang ugali ng babaeng ito. Ang mga henyo ay palaging may isang uri ng nakakabaliw na paranoia sa larangan na kung saan sila ay mahusay, upang sila ay magtagumpay. Pagkatapos lumabas ng research room, hinanap ni Yang Cheng ang pinakamalapit na koridor at naglakad papunta sa tuktok ng Research Institute. Ang tuktok ng gusali ay isang rooftop na may sahig na gawa sa kahoy. Ang bukas na larangan ng pangitain ay makikita ang malayong dagat at isang malaking bilang ng mga klasikal na bahay ng Hapon sa baybayin. Kahit na ang taglamig sa Hokkaido ay napakalamig, hindi ito isang malaking bagay para kay Yang Cheng. Nasiyahan siya sa tuyo at malamig na simoy ng dagat at tahimik na naghintay sa resulta ng pagsusuri ni Jane. Wala pang kalahating oras, naglakad si Jane, na nagpalit ng puting coat, papunta sa rooftop na may dalang report. Lumingon si Yang Cheng, nakita ko lang na ang ekspresyon ni Jane ay hindi inaasahang marangal. Ang isang pares ng asol na mga mata ay puno ng pidgel na galit, na parang nakatingin kay Yang Cheng para kainin si Yang Cheng. Tinitingnan mo ang iyong mukha, tila mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa naisip ko. Nakangiting tanong ni Yang Cheng kay Shanshan. Sa sandaling ito, siya ay isang pasyente, at si Jane ang kanyang doktor. Paanong hindi siya mahiyain? Inilatag ni Jane ang isang stack ng mga dokumento, binuklat ang mga ito, at malamig na nagtanong, sabihin mo sa akin ang totoo, ano ang nangyari sa iyo? Bakit mo ininom ang bagay na iyon? Bahagyang nanginginig ang boses ni Jane na para bang kinikilig. Alam ni Yang Cheng na hindi niya ito may tatago sa kanya. Kung tutusin, may kinalaman ito sa buhay niya. Kaya, dahan-dahan niyang sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang paglalakbay. Nakipagkita sa 17, at kung paano siya naakit sa isang bitag na itinakda ng 2 halimaw, sina Noriko Okawa, Blue Storm, at Takamagahara. Nang umiinom siya ng tsaang tinimplahan ng pekeng, 17, nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon at walang ingat na ininom ang lahat ng tsaa na naglalaman ng gamot. Tungkol naman sa katotohanan na nagkaroon siya ng isang tagumpay sa Endless Resolve Restoration Scripture, hindi gaanong binanggit ni Yang Cheng ang tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, napatay niya ang lahat ng mga taong ito, at sinaksak ni Hanya ang walang pagtatanggol na si Okawa hanggang sa mamatay. Pagkatapos noon, kinuha niya ang Yamato sect at isinumpa ang kanyang katapatan sa kanya. Nasa kalagitnaan pa lang ng kwento si Jane, pero naluluhan na ang magagandang mata niya. Tiningnan niya si Yang Cheng na may namumulang mga mata, kinagat ang kanyang labi, at malamig na sinabi, ganoon ba talaga kahalaga sa iyo ang 17? Napakahalaga na hindi mo man lang makita sa isang mababaw na plot. Napakahalaga na ayaw mong maniwala na patay na talaga siya. Hindi naglakas loob si Yang Cheng na tumingin sa mga mata ni Jane. Sa katunayan,
Ang kanyang puso ay palaging nababalot ng isang layer ng anino, ngunit mayroon ding isang nakatagong kislap ng pag-asa na ang 17 ay hindi patay. Malinaw, ang nine-tailed Arctic Fox ay gumagamit ng kanyang sariling psikolohiya upang makitungo sa kanya. Alam mo ba na kung mahulog ka, ilang tao ang mabibinyagan sa putok ng kaaway dahil hindi sila magkakaroon ng iyong proteksyon. Ilang lugar ang magiging impyerno sa lupa dahil wala silang espiritual na pinuno. Ilang tao ang magkakaroon pumatay at nanakawan para sa bato ng Diyos dahil sa iyong kamatayan. Nang marating ni Jane ang climax, bigla niyang sinampal ang mukha ni Yang Cheng. Sampal. Hindi umiwas si Yang Cheng, ngunit tahimik na kinuha ang sampal. Tumulo ang luha ni Jane. Sarili mo lang ang iniisip mo. Naisip mo na ba kung gaano kalungkot ang mga taong nagmamalasakit sa iyo at nagmamahal sa iyo para sa iyong kamatayan? Patay na ang 17 mo. Matagal na siyang patay. Hahayaan mo bang magdusa ng tuluyan ang mga taong nagmamahal sa iyo dahil sa pagkamatay ni 17? Walang sino man ang maaaring umiral magpakailanman. Ikaw ay isang Diyos, maaari kang mabuhay magpakailanman, ngunit kami ay hindi. Umaasa lang kami na kapag nabubuhay kami, makikita ka namin sa aming tabi. Pag-ibig man, puot, kalungkutan, o kalungkutan, huwag mo kaming iwasan. Dahil nasa panganib man kami o patay, handa kaming magtiwala sa iyo. Pero ikaw, bumalik ka sa Huasia mag-isa at iniwan kami. Sa tingin mo ba pinoprotektahan mo kami? Sinasaktan mo kami. Yang Cheng, napaka-selfish mo. Tulala si Yang Cheng na nakaugat sa lupa. Napatingin siya kay Jane na walang tigil sa pag-iyak. Ang kanyang isip ay napuno ng mga nakakatuwang kaisipan. Dahil ba masyado siyang makasarili? Tahimik siyang bumalik sa Huaxia, kahit na sinabi niyang pagod na siya sa buhay ng pagpatay. Bagamat sinabi niyang pagod na siya sa buhay ng pagpatay, natatakot din siyang makitang namamatay ang mga tao sa paligid niya dahil sa kanya. Maging ito ay ang kanyang mga kaibigan o ang kanyang mga nasasakupan. Paano niya makikita ang mga taong itinatangi niya na mamatay ng dahil sa kanya? Siyempre, nandoon din ang mga taong minahal niya at ang mga babaeng nagmamahal sa kanya. Naisip ni Yang Cheng ang babaeng may kaparehong tingin at aura gaya ng 17. Dapat galit siya sa kanya ngayon. Gaya nga ng sinabi ni Jane, masyado siyang makasarili. Yang Cheng. Pinunasan ni Jane ang kanyang mga luha at kinalma ang sarili. Alam mo ba, malamang namamatay ka na talaga. Matapos pakinggan ang conclusion ni Jane, hindi alam ni Yang Cheng kung iiyak o matatawa. Siyempre, alam niya ang ibig sabihin ni Jane. Kung may nangyari talaga sa kanya, baka tuluyang masira ang katawan niya. Ngunit sa isang kahulugan, ito ay walang pinagkaiba sa pagkamatay sa buhay na ito. Sobrang seryoso ba? Palihim na tanong ni Yang Cheng. Tumango si Jane. Ang bawat patak ng dugo sa iyong katawan ay may halong hindi mabilang na nakamamatay na mga lason. Mayroong mabibigat na metal na lason, radioactive na elemento, at maraming komplikadong compound. Ang alinman sa mga elementong ito ay maaaring pumatay ng karamihan sa mga tao, lalo na ang mga radioactive na elemento. Lalo na ang mga radioactive elements. Sa konserbatibong pagsasalita, ang mga elemento sa iyong katawan ngayon ay sapat na upang bumuo ng 10 atomic bomb. Napalunok si Yang Chen. Hindi pwede. May 10 atomic bomb ba ang katawan ko? Ano sa tingin mo ito? Kung hindi, bakit ako magagalit? Alam mo bang hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ko kapag nakatayo ka sa harap ko ng normal ngayon? Wala nang pakialam si Jane sa matikas na kilos ng aristokratikong edukasyon at sumigaw. Lihim na naisip ni Yang Cheng na talagang kamangha-mangha ang kung fu na ipinasa sa kanya ni Song Tianxing. Maaari pa nitong sugpuin ito. Kung iisipin, ang martial arts ng silangan, kapag nilinang sa sukdulan, ay talagang mas nangingibabaw kaysa sa banal na kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lang niya alam kung may pagkakataon pa siyang umunlad sa mas mataas na antas. Pagkatapos ng lahat, nakumpleto na niya ang huling antas ng Endless Resolve Restoration Scripture, at walang paraan upang linangin.
Tapos ayon sa sinabi mo, grabe, maliligtas pa ba? Ito ang tanong na pinakakinabahala ni Yang Cheng. Kumunot ang noo ni Jane at sinabing, kung ito ay para lamang alisin ang mga nakakapinsalang sangkap na ito ay ganap na posible. Bagamat ang antas ng teknolohiya ng Blue Storm ay ang pinakamataas sa mundo, hanggat ito ay isang sangkap na natuklasan sa mundong ito, mayroon akong kumpiyansa na lutisin ito. Ang problema ay ang mga gamot sa iyong katawan ay kumalat sa lahat ng iyong mga daluyan ng dugo, at kahit na ang isang malaking bilang ng mga tisyo ay naapektuhan. Kahit na gusto kong i-configure ang isang naka-target na antidote upang neutralisahin ang mga sangkap na ito, imposibleng i-neutralize ang iyong buong katawan. Kung tutuusin, ito ay katumbas ng pakikipaglaban sa lason. Bagamat kaya nitong lutisin ang mga elementong mayroon ka ngayon, magdadala ito ng iba pang mga nakakapinsalang sangkap sa iyong katawan. Naisip ito ni Yang Cheng. Kung may tutuon ko ang lahat ng nakakapinsalang sangkap sa isang lugar, maaari mo ba akong tulungang alisin ang mga ito? Natigilan si Jane at nagtatakang tumangala. Kaya mo ba? Paano ito naging posible? Walang siyentipikong teorya ang makakagawa nito. Hindi ito agham, pagmamalaki ni Yang Cheng. Ito ay panloob na puwersa. Nigong, nag-isip sandali si Jane. Nabanggit mo dati na nagsasanay ka ng kung fu ni Hua Xia. Ang ganoong uri ng mahiwagang bagay ay talagang walang siyentipikong batayan. Tama. I had a breakthrough 2 days ago. I think I can do it if I give it my all. Kahit na ang aking katawan ay magkakaroon ng matinding sakit kung gagawin ko iyon. Tiwala ako na magagawa kong puwersahang mailipat ang mga gamot na ito sa isang partikular na organ pagkaraan ng ilang sandali. Sabi ni Yang Cheng. Naglakas loob lamang siyang sabihin ito dahil ang kanyang panloob na puwersa ay umabot na sa 9 na antas ng panunumbalik na kasulatan. Sa nakaraan, siya ay ganap na walang kapangyarihan. Nakahinga ng maluwag si Jane. Kung magagawa mo talaga yan, ang tanging natitira lang na problema ay ang mag-formulate ng neutralizing antidote. Hindi ito malaking problema para sa akin. Marami sa mga scientist sa Blue Storm ay mga estudyante ko. Ngumiti ng pilit si Yang Chen. Ang mabuting estudyanteng tinuruan mo ay nagdulot sa akin ng problema. Dapat kang matuwa na ang aking mga estudyante ay walang traditional Chinese medicine na binanggit ng iyong Hua Xia. Parang gamaan ang loob ni Jane at ngumiti. Tradisyonal na Chinese medicine. Bakit? Ipinaliwanag ni Jane, dahil sa mundong ito, ang mga gamot lamang na binuo ng traditional Chinese medicine ang mahirap ipaliwanag gamit ang siyentipikong teorya. Marami sa mga gamot na binuo ng tradisyonal na Chinese medicine ay may hindi mailarawang komplikadong mga estrukturang molekular. Minsan kung sinubukang suriin ang isang tableta ng traditional Chinese medicine. Ngunit sa huli, napagtanto ko na kung gusto kong suriin ang komposisyon ng gamot, aabutin ako ng 10 hanggang 15 taon, at maaaring hindi ito tumpak. May isip mo kung gaano kakilakilabot ang isang bagay na kahit ako ay hindi masuri. Kaya, kung nalasan ka ng lason ng traditional Chinese medicine, maaaring kailanganin mong mabuhay ng may 10 atomic bomb sa loob ng higit sa 10 taon. Si Yang Cheng ay pawis na pawis. Tila hindi niya maaaring maliitin ang mga lason na ito sa hinaharap. Kung meron talagang pervert na pinagsama-sama ang theory ng traditional Chinese medicine para lasunin siya. At kinuha pa rin niya, hindi ba't habang buhay niya ay hindi niya kayang hawakan ang mga babae. Kawawang Jane. Hindi niya akalain na hindi nag-aalala si Yang Cheng tungkol sa mga atomic bomb sa kanyang katawan, ngunit tungkol sa hindi niya makatulog sa mga babae. Dahil nakaisip na siya ng solusyon, at kinailangan ni Yang Cheng na harapin ang mga bagay kinabukasan, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jane. Nakipag-ugnayan siya sa supplier ng hilaw na materyales sa lalong madaling panahon at nagplanong bumuo ng antidote sa loob ng 2 araw. Si Jane lang ang naglakas loob na sabihin na matatapos niya ito sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong gumawa ng droga ay nasa antas ng kanyang mga estudyante. Matapos makinig sa pagsaway ni Jane, hindi mapakali si Yang Cheng ng mahabang panahon. Mahigit 1 taon na ang nakalipas,
dahil sa pagkamatay ni 17, kumalma ang kanyang marahas at uhaw sa dugo. Ang kanyang utak ay sa wakas ay naging kontrolado sa ilalim ng matinding pagpapasigla. Masasabing kung hindi dahil sa pag-alis ni 17, si Yang Cheng ay maaaring naging naglalakad na bangkay na marunong lamang pumatay, o isang mabangis na hayop. Gayunpaman, ang hindi malilimutang sakit na iyon ay nagparamdam kay Yang Cheng ng takot na mas masahol pa sa kamatayan. At ngayon, matapos masira ang antas ng muling pagsilang ng Endless Resolve Restoration Scripture, mas naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng buhay. At pagkatapos na personal na patayin ang 17 na binago ng Nine-Tailed White Fox, si Yang Cheng talaga unti-unting naiintindihan na wala na talaga ang 17 niya. Ang sinabi ni Jane kanina ay parang isang warning bell na nagpapaalis sa madilim na ulap sa kanyang isipan. Ang pananakit sa mga tao sa paligid niya dahil sa kanyang sariling takot, at pananakit sa mga tao sa paligid niya dahil sa kanya ay walang alinlangan na isang uri ng pinsala. Kung gayon, bakit siya atres? Nawala na siya noon, kaya ngayon pa lang niya hahayaan. Sa isang kisap mata, para bang isang bagong mundo ang lumitaw sa isip ni Yang Cheng. Biglang nagkaroon ng matinding udyok si Yang Chen. Gusto niyang pakinggan ang malamig na boses ng babaeng iyon. Kahit na siya ay pag-alitan o kutsain, ito ay isang kasiya siyang bagay na isipin sa sandaling ito. Paano ako naging masokista? Mapait na ngumiti si Yang Cheng at kinuha ang kanyang telepono. Ngunit nang tatawag na sana siya, nagmura siya, baka, hindi pinapayagan ng Japan ang mga internasyonal na tawag. Si Yang Cheng ay sabik na tumakbo ng ilang ikot sa rooftop. Naalala niya kaagad na maaari pa pala siyang umorder sa paligid ng Hanya mula sa Yamato Sect, kaya diretso siyang nagpadala ng email sa contact address ni Hanya. Mabilis na makipag-ugnayan sa kumpanya ng telekomunikasyon at hayaan ang aking numero ng telepono na makapagsagawa ng mga internasyonal na tawag. Hindi niya alam kung anong ekspresyon ng mukha ni Hanya. Siya ay malamang na hindi nakaimik sa master na ito na palaging gumagawa ng mga bagay na walang kabuluhan, ngunit mabilis pa rin siyang sumagot ng isang mensahe ng kumpirmasyon. Sa medyo masayang mood, idinial ni Yang Cheng ang telepono ni Lin Ruaxi sa malayong hinan. Pagkatapos ng ilang beep, kinuha ang telepono pagkatapos ng mahabang panahon. Bagamat kinuha ito, hindi umimik si Lin Ruaxi. Tila hinihintay niyang magsalita si Yang Cheng. Tumikim si Yang Cheng at sumigaw ng nakangiti, "Mahal, nagsaya ka ba?" Hindi pa rin nagsasalita si Lin Ruaxi, at hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Napakunot ang noo ni Yang Cheng, iniisip na ang babaeng ito ay nagsimulang maglaro muli ng iceberg game. Nagpatuloy siya, "Ruaxi baby, originally babalik ako sa Zhonghai ngayon, pero dahil sa imbitasyon ng isang kaibigan, pumunta ako sa Hokkaido para maglaro. Babalik ako after a while. Pag-uwi mo, tawagan mo ako para sabihin sa akin na ligtas ka. Oo nga pala, gusto mo ba ng mga regalo? Bibilhin ko sila para sa iyo. Gusto mo ba ng brilyante na kasing laki ng mata ng baka? Isang gintong pulse earrings na kasing kapal ng daliri ng paa? O gusto mo ba ng Japanese glutinous rice balls? Ang bagay na iyon ay hindi madaling dalhin, at madali itong mawawalan ng bisa at masisira." Wala pa ring tunog mula sa telepono. Naghinala si Yang Cheng na kinuha ni Lin Ruaxi ang telepono at naglakad palayo. Sa huli, walang magawa si Yang Cheng. Pagkatapos magsabi ng mga kalokohan, sinabi niya, "Bye-bye," at ibinaba ang telepono. Napabuntong hininga si Yang Cheng. Tila galit na galit si Lin Ruaxi sa kanya. Matagal na silang hindi nagkita, ni hindi man lang ito umimik nang tinawag siya nito. Halata namang ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam na sa suite ng isang 5-star hotel sa Hainan, iba ang eksena. Kakaligo lang ni Lin Ruaxi sa umaga at nakasuot ng manipis na silk nightgown. Ang kanyang buhok ay basa pa, at ang kanyang maganda at magandang mukha ay puno ng pula. Ang kanyang mga matingkad na mata ay dilat, at tumingin siya sa telepono sa kanyang kamay na may kakaibang ekspresyon. Matapos makumpirma na ang lalaki ang tumawag,
tumalikod si Lin Ruaxi at buong lakas niyang inihagis ang telepono sa kama. Ilang beses na tumalbog ang telepono sa malambot na kama bago ito huminto. Itinuro ni Lin Ruaxi ang telepono gamit ang isang kamay at inilagay ang isa pang kamay sa kanyang baywang. Galit na sabi niya, tumawag ka lang pagkatapos ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Sa tingin mo bibigyan kita ng magandang ugali? Damn Yang Cheng. Mabaho Yang Cheng. Wala akong sasabihin. Mamamatay ka sa suffocate. Hintayin mo na lang ang hiwalayan. Isang brilyante na kasing laki ng mata ng baka. Isang kaibigan mula sa Hokkaido. Suyuan mo ang iyong maliit na batang babae na Hapones. Sinong nagsabing madaling masira ang glutinous rice balls? Maaari bang masira ang 4 na oras na paglipad? Kung ayaw mong dalhin, sabihin mo lang. Hindi mo kailangang maghintay ng kalahating taon. Hihiwalayan na kita pagbalik ko. Sa oras na ito, si Mo Chani, nakakagising lang din at nakasuot ng kanyang pajama, ay kumuha ng isang basong tubig mula sa kabilang kwarto at naglakad pabalik sa kwarto. Nakita niya si Lin Ruaxi na ang isang kamay ay nasa baywang at ang isa naman ay nakaturo sa telepono sa kama, pinagalitan si Yang Cheng. Agad siyang natulala sa lugar. Sa sumunod na 2 araw, masunuring na natili si Yang Cheng sa sentro ng pananaliksik at nakinig sa mga tagubilin ni Jane, na nakipagtulungan sa kanya upang gumawa ng antidote. Kasabay nito, nakuha din niya ang Yamato sect na imbestigahan ang sitwasyon ng pamilya Liu sa Ishikari Bay. Sa gabi ng 2 araw, sa laboratorio ng sentro ng pananaliksik, sa ilalim ng pinagsamang epekto ng nangingibabaw na puwersang panloob ni Yang Cheng at ng bagong gawang panlunas ni Jane. Lahat ng time bomb sa katawan ni Yang Cheng ay na-neutralize at nawala ng walang bakas. Matapos paalisan ang antidote mula sa kanyang katawan, biglang naramdaman ni Yang Cheng ang mahahalagang enerhiya ng restoration scripture na umiikot ng mas maayos sa kanyang mga meridian, at ang kanyang iba't ibang organo ay mas sensitibo kaysa dati. Noon lamang naunawaan ni Yang Cheng na ang pag-unlad na naramdaman niya noon ay hindi ang kompletong kapangyarihan ng kaharian ng rebirth. Ngayon na siya ay wala na sa ilalim ng impluwensya ng panlunas, siya ay maituturing na tunay na nahawakan ang kapangyarihan ng 9 na antas. Nagmamasid din si Jane nang may kaba habang nakabawi si Yang Cheng sa kanyang kalusugan, at lihim na nakahinga ng maluwag. Tiningnan ni Yang Cheng ang haggard na babae sa kanyang harapan, na 2 araw nang hindi natutulog, at medyo naantig. Minsan na niyang nailigtas ang mag-ina noon, at nasuklian na nila ang kabaitang ito ng higit sa 1 beses o 2 beses. Not to mention na ang sakit niya sa utak ay napigilan ng pagpapagamot ni Jane noon, malaki rin ang naitulong ng mag-ina sa kanya sa ibang aspeto. Salamat. Lagi mo akong tinutulungan sa pagresolba ng mga pinakamahirap na problema. Taos-pusong sabi ni Yang Cheng. Kung hindi dahil sa napakagandang babaeng ito, maaaring kailanganin niyang maglagay ng maraming pagsisikap para magawa ang maraming bagay. Medyo namutla ang labi ni Jane, at pinilit niyang ngumiti. Kung gusto mo akong pasalamatan, huwag kang gagawa ng mga katangahang ganyan in the future. Ikaw ang Pluto King, hindi ang Stupid King. Codename lang. Tao rin ang Diyos, at ang tao ay nakagapos sa emosyon. Pero aminado ako na sa pagkakataong ito, masyado na akong nahuhumaling sa nakaraan. Hindi lang sa pagkakataong ito, marami na rin akong pagkakamali sa nakaraan. Ngumiti si Yang Cheng, isang pahiwatig ng nostalgia ang kumikislap sa kanyang mga mata. I've thought it through. It just happens that Hokkaido is a good place to relax and vacation. This time, I'll let them gather here. Medyo na-miss ko rin sila. Hindi nagtanong si Jane kung sino sila, halatang napakalinaw tungkol dito. Sa halip, tinanong niya, paano mo pinaplanong harapin ang Blue Storm, ang Vatican, at Takamagahara? Magsimula ng digmaan sa kanila. Umiling si Yang Chen. Hindi ako natatakot sa kanila. Ngunit sa mundong ito, kung ang Vatican at Blue Storm ay bigla kong atakihin, halatang gugulo nito ang balanse ng buong mundo. Gaya ng sinabi mo, ang apoy ng digmaan ay muling mag-aapoy dahil sa akin.
Ang Vatican din ang pangunahing puwersa sa Europa na maaaring pigilan ang tipan ng kadiliman. Ang sitwasyong ito ay napanatili sa loob ng maraming siglo at hindi maaaring masira. Tungkol naman kay Taka Magahara, kalimutan mo na. Sino ang nakakaalam kung mahahanap ko silang lahat? Wala man lang silang pinuno, at bawat isa sa kanila ay namuhay ng kani-kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, narito ang Nine-Tailed White Fox at ang Nine-Lives Demon Cat para maghayganti para sa kanilang nakatatandang kapatid na babae, ang Snow Lady. Hindi na kailangang pumatay ng napakaraming tao ng sabay-sabay. Hahayaan na lang ba natin sila? Halatang medyo galit si Jane. Gagawin nila ang lahat para makuha ang bato ng Diyos. Ngumiti si Yang Cheng. Hiniling ko na kay Hanya na ipadala ang mga bangkay ng 3 mula sa Blue Storm at ang 3 mula sa Vatican sa mga tarangkahan ng Departamento ng Depensa ng Estados Unidos at ng Vatican. Lahat sa aking pangalan. Ito na ang huling babala ko sa kanila. Sa tingin ko naiintindihan nila ang ibig kong sabihin. Nagpout si Jane. Paano kung hindi pa rin nila maintindihan? Kung gayon hindi ko iniisip na patayin ang kagawaran ng depensa ng Estados Unidos. Pagkatapos ay pumunta sa Vatican upang patayin ang Papa. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Yang Cheng. Malamig siyang tumawa. Kahit na ang selyo ay nabuksan, walang pagtutol kung gusto kong patayin ang kanilang punong tanggapan ngayon. Biglang tumabi si Jane at hinalikan ang kaliwang pisngi ni Yang Cheng. Naramdaman ang malamig at malambot na haplos sa kanyang mukha, natigilan si Yang Cheng. Tumingin siya kay Jane, na hindi nahihiya, at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. I like you now, just like how you were when you saved us when you were 15 years old, sabi ni Jane na may maamong titig. Dahil doon, nag-inat si Jane at lumabas ng lab. Go do what you need to do, I need to sleep. Hinawakan ni Yang Cheng ang mga basang marka sa kanyang mukha at bamantong hininga. Ang kasal ni Liu Yun ng pamilya Liu ay isinaayos para sa susunod na umaga. Naramdaman ni Yang Cheng na oras na para umalis, kaya't hiniling niya kay Hanya na maghanda para sa kanya ng hindi mahalata na Honda sedan at mag-isa siyang pumunta sa Seaside Hotel sa Otaru City. Ayon sa ulat mula sa Especially Ian ng Macedon, si Angson ay ikinulong sa isang 4-star hotel sa tabi ng dagat sa Otaru City. Buong araw siyang binabantayan ng pamilya Liu at hindi siya pinayagang lumabas. Sa kabutihang palad, hindi siya nabuli, kaya hindi inilantad ng Especially Ian ni Macedon ang kanyang sarili upang iligtas si Angson. Nang magmaneho siya papunta sa Otaru City, ito ay isang mabituing gabi. Dumating si Yang Cheng sa gilid ng gusali ng hotel na tinutuluyan ni Angson. Nakaramdam siya ng gutom, kaya kumain siya ng 2 mangkok ng ramen sa isang tradisyonal na tindahan ng ramen sa tabi ng kalsada. Pagkatapos, naisip niya kung paano siya dapat umakyat. Pagkatapos ng lahat, ito ay Japan. Hindi naging mahirap na iligtas si Angson at patayin ang pamilya Liu. Ang pinakamahalagang bagay ay gawing kapana-panabik ang palabas na ito. Kung gusto lang niyang tapusin ang imposibleng kasal na ito, maaaring hilingin ni Yang Cheng sa mga ninja ng Yamato sect na patumbahin sila at iligtas si Angson. Kasabay nito, sa isang maluwag at maliwanag na presidential suite sa hotel, si Angson, na nakasuot ng puting damit pangkasal, ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin. May hawak siyang bouquet ng bulaklak sa kanyang mga kamay, at 2 wedding attendant ang tumabi sa kanya, tumulong sa pag-aayos ng estilo ni Angson. Ang maamo at kaakit-akit na mukha ni Anzin ay mukhang mas dalisay at maganda sa ilalim ng kaibahan ng dalisay at banal na damit pangkasal. Ang kanyang snow white skin, glossy face, at exquisite facial features ay ipinakita sa sukdulan sa sandaling ito. Ang superior na kapaligiran kung saan siya lumaki at ang bakas ng pagmamalaki na iyon ay nagmukhang nagniningning si Anzin bilang isang imperial na prinsesa sa ilalim ng mga ilaw. Gayunpaman, hindi maganda ang ekspresyon ni Angson. Puno ng pidyaw na galit ang mapupungay niyang mga mata. Mahigpit niyang kinagat ang malarosas niyang labi at hindi umimik. Nang makita ng 2 wedding attendant si Angson sa salamin, nagpakita sila ng sobrang inggit na tingin.
Sa kanilang opinyon, hindi makatwiran para sa nobya na nasa ganoong masamang kalooban. Nakapag-asawa siya ng isang matikas na young master tulad ni Liu Yun at mula rin sa mayamang pamilya, ngunit mukhang malas pa rin siya. Hindi niya talaga alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Gayunpaman, hindi nila sasabihin kung ano ang iniisip nila sa kanilang mga puso. Tanong lang nila, Miss Angsen, may kailangan pa ba kayo? Isang mahabang hininga ang pinakawalan ni Angsen. No, you can leave. Oo. Ang dalawang katulong ay hindi nang ahas na manatili pa at masunuring lumabas at isinara ang pinto. Nang makaalis ang dalawang tao, direktang itinapon ni Angsen ang mga bulaklak sa likod niya at pilit na hinubad ang lahat ng butones at sinturon ng damit pangkasal sa kanyang katawan. Matapos ihagis sa lupa ang damit na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 yuan, ang manipis na puting sutla na pijama na lang ang naiwan sa loob. Naramdaman ni Angsen ang pagputok ng pait sa kanyang puso. Mula nang pilitin siyang kinaladkad ng kanyang ama sa ibang eroplano at dumating sa Japan, nasubaybayan na ang kanyang buhay. Napilitan siyang gawin ito at iyon para maghanda na pakasalan ang Liu Yun na iyon. Naguguluhan din si Angsen. Sinira na niya ang kanyang reputasyon, bakit ang pamilya Liu ay persigido pa rin sa pagtanggap sa kanya bilang manugang. Bagamat hindi maliit ang mga mapagkukunan ng pananalapi ng pamilyang An, ang pamilya Liu ay halatang may mas maraming pagpipilian. Kung may isang dahilan, ito ay ang pamilya Liu ay taos-pusong nais na maghayganti sa kanya at hindi hayaan siyang matagumpay na makatakas mula sa kasal. Pagtingin sa maulap na gabi sa labas ng bintana, umasim ang puso ni Angsen at hindi maiwasang mamula muli ang kanyang mga mata. Kung alam lang niya ng mas maaga ay umalis na siya kasama ang masamang lalaki na iyon. Sinabi pa niya na hihintayin niya ang tadhana na magdesisyon kung siya ay magiging babae niya o hindi. Naibigay na niya ang kanyang katawan sa kanya. Hindi niya maiwasang gustong gawin ang ganoong bagay kasama siya sa eroplano. Hindi ba dahil nagustuhan niya iyon? Bakit kailangan niyang maging romantiko tulad ng isang batang babae? Okay. Ngayong hindi niya nakuha ang romansa, isinubong niya ang sarili dito. Gayunpaman, nasaan na ang lalaking iyon ngayon? Minsan ay tumayo siya sa kanyang harapan na parang isang matapang na kabalyero. Magiging ganyan pa rin siya ngayon. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Angsen na siya ay masyadong katawa-tawa. Hindi niya nahawakan ang pagkakataon sa simula. Ngayong dinukot siya sa sulok na ito ng Hokkaido, umaasa pa rin kaya siya na nandito siya. At saka, kahit alam niyang napilitan siyang magpakasal sa taong hindi niya gusto, wala siyang kakayahang pigilan ang ganoong kalaking kasal. Sa buhay na ito, malamang na pagsisisihan niya ito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pero, umaasa siyang magkakaroon ng masayang buhay ang lalaki. Kaya lang, naaalala niya pa ba ako? Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto. Biglang may naisip si Angsen. Lumingon siya sa gulat, na sinundan ng pagkabigo. Ang taong dumating ay si Liu Yun na nakasuot ng puting suit. Nakita ni Liu Yun ang pagbabago sa ekspresyon ni Angsen at natawa sa kanyang puso. Bitch, bigo ka bang makita ako? Sa pagtingin sa damit pangkasal sa lupa, ang mga mata ni Liu Yun ay naging mas malungkot. Angsen, ikakasal na tayo bukas. Kontento ka na ba sa damit pangkasal? Lumakad pasulong si Liu Yun na may pekeng ngiti at nagtanong. Walang kamalay-malay na umatras si Angsen sa gilid ng kama at tumingin kay Liu Yun na kinakabahan, kung gusto mong magsalita, sabihin mo. Huwag kang lalapit sa akin. We are about to get married. After tomorrow, we will be legal husband and wife. On the eve of our wedding night. Can't we get intimate? Tiningnan ni Liu Yun ang napakagandang anyo ni Angsen sa ilalim ng kanyang silk na pijama, at isang masamang apoy ang lumitaw sa kanyang mga mata. Napakaganda at kaakit-akit na babae, ngunit talagang pinainom niya ang isang hayop sa unang patak ng sopas. Nang makitang papalapit na si Liu Yun, biglang naglabas si Angsen ng kutsilyo sa ilalim ng kanyang unan. Itinutok ang pilak na kutsilyo kay Liu Yun, at sumigaw si Angsen, kung lalapit ka pa, puputulan ko ang iyong mukha. Tapos magpakamatay. Huminto ang mga yapak ni Liu Yun,
nag-aapoy ang kanyang puso sa galit, ngunit kumalma pa rin siya. Napakahusay niyang magtiis, nang makita niyang magkasama sina Angsen at Yang Cheng, nagtiis din siya ng ganito. Sige, huwag kang mabalisa, aalis na ako, pagmumura ni Liu yon sa kanyang puso. Asong babae. Nagpapanggap na isang mabait na babae, pagkatapos bukas, kailangan mo pa akong masunurin. Kapag tapos na akong maglaro, diretsyong ihahagis kita sa mga bodyguard na parang oso. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay upang makita ang mga tao sa hinaharap. Kung ano ang ibinigay mo sa akin, ibabalik ko sa iyo ng 10 beses, 100 beses. O tama, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng lahat ng mga ari-arian ng pamilyang An. Sa mga kaisipang ito sa kanyang isipan, mabilis na muling ngumiti si Liu yon na parang simoy ng tagsibol, nagsabi ng, magandang gabi, kay Angsen, at lumabas ng silid. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Angsen, parang ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ibinalik niya ang kutsilyo sa ilalim ng kanyang unan. Gayunpaman, ang mga luha ng hinaing ay hindi pa rin maiwasang damaloy, tumulo sa kanyang makinis na mukha at sa bedsheet. Sa sandaling ito, muling bumukas ang pinto. Muling natense ang nerbiyos ni Angsen, at bigla niyang inilabas ang kutsilyo sa ilalim ng kanyang unan, itinutok ito sa taong nasa pintuan, at sumigaw, lumabas ka, lumabas ka. Sabi ko lumabas ka. Kung hindi, mamamatay ako sa harap mo. Nang matagpuan ni Yang Chen ang silid ni Anzin, pumasok siya sa kanyang silid na may ngiti sa kanyang mukha. Pagpasok pa lang niya sa kwarto, nakita niya si Anzin na nakapijama na may hawak na utility knife at sinasabi sa kanya na gusto niyang magpakamatay. Hoy, huwag kang masyadong mag-alala. Kung ayaw mo akong makita, lalabas ako, okay. Huwag magpakamatay, malungkot na sabi ni Yang Cheng. Narinig ni Angsen ang boses na ito. Bakit parang pamilyar? Hindi ba si Liu yon? Binuksan niya ang namumungay niyang mga mata at tinignan ng maigi. Nanginginig ang kanyang maselang katawan, at nahulog sa lupa ang utility na kutsilyo sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Yang Cheng, na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha, nang hindi makapaniwala. Yang, ikaw, bakit? Ang sino mang makakita ng isang tao na hindi nila maaaring makita sa ganoong sitwasyon ay ganap na mapapatanga. Bihira lang na hindi agad nahimatay si Angsen. Tahimik na isinara ni Yang Cheng ang pinto at nilock ito. Naglakad siya ng 2 hanggang 3 metro sa harap ni Angsen at ibinuka ang kanyang mga braso. Nang makita ni Angsen ang lalaking iniisip niya araw at gabi, nagpout siya. Tulad ng isang maling batang babae na naghahanap ng magmamahal sa kanya, tumalon siya sa mga bisig ni Yang Cheng at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Yang Cheng. Ibinaon niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Yang Cheng at sumigaw ng malakas. Naawa si Yang Cheng sa kanya. Tinapik-tapik niya ang likod ng babae at naamoy ang natural na halimuyak sa katawan ni Angsen. Pinakinggan niya ang pag-iyak nito at alam niyang maraming hindi patas na pagtrato ang dinanas niya sa mga araw na ito. Siguradong puno siya ng mga negatibong emosyon na gusto niyang ilabas. Siya ay kinidnap ng kanyang biolohikal na ama sa Japan at itinapon sa pamilya Liu. Siya ay nakakulong sa kanyang silid buong araw at napapalibutan ng pagbabantay. Para siyang kinidnap na asawa na walang karapatang pantao. Maliban sa pamumuhay na parang alagang kanaryo, kailangan niyang mag-ingat sa biglaang kalokohan ni Liu yon. Sa loob ng mahigit 10 araw, si Anzin, na puno ng pagnanasa para sa kalayaan, ay hindi maiwasang mabaliw. Matapos humikbi ng mahigit 1/4 ng 1 oras, tuluyang kumalma si Angsen. Pinunasan niya ang kanyang mapupulang mata at kumurap kay Yang Cheng, nag-aalala na napagkamalan niya itong iba. Ngumisi si Yang Cheng, hindi ako nagkakamali. Baby Angsen, asawa mo ito. Namula ang mukha ni Angsen. I can tell. Maliban sa'yo, walang ibang makapal ang balat na mag-aangkin na asawa ng iba. Pagkatapos ay nagtanong si Angsen, bakit ka nandito? Wala bang nakapansin sa pagpunta mo dito?
Naisip ni Yang Cheng sa kanyang sarili, paano ako matutuklasan ng mga walang kabuluhang iyon? Sinabi niya, hindi mo kailangang malaman kung paano ko ito natagpuan. Noong nakaraan, sinabi mo na kung nais kong angkinan ka, depende sa tadhana ang muling pagkikita natin. Naghintay ako, pero sa huli, bigla kong nalaman na pakakasalan mo si Liu Yon. Iyon ay karaniwang paglabag sa mga patakaran ng laro. Naisip ko na hindi ko maibibigay ang aking babae sa isang gigolo, kaya pumunta ako sa templo at hiniling sa isang dawist na basahin ang aking kapalaran. Alam kong narito ka, dumaan ako sa maraming paghihirap upang mahanap ang lugar na ito, na nagbabalak na iligtas ka sa kailaliman ng pagdurusa. Oo nga pala, counted pa rin iyong theory of fate, di ba? Ngayong nagkita na tayo, bawal kang tumakas. Humajijek si Angsen. What a glib tongue. Paano magkakaroon ng dawist sa isang templo? Sabihin mo sa akin ang totoo, na-espiya mo ba ako? Paano mo ako nahanap ng ganoon kadali? Alam mo pa na ikakasal ako sa Liu family. Paano ipaalam sa iyo ng pamilya Liu? Kahit natiktikan kita, mas mabuti pa rin iyon kaysa hayaan kang agawin ni Liu yon. Tinusok ni Yang Cheng ang dulo ng ilong ni Angsen. Tignan mo, umiiyak ka na parang pusa. Kumunot ang ilong ni Anzin at tumingin kay Yang Chen na may masayang ngunit galit na ekspresyon. Sa huli, yumuko siya at hinalikan ang noo ni Yang Chen. Salamat, Yang Cheng. Palagi kong ipinagdarasal na sana ay dumating ka para iligtas ako, tulad ng dati. Ngayong dumating ka na talaga, kailangan kong magpasalamat sa iyo dahil natupad mo ang aking pangarap. Ngumiti ng kakaiba si Yang Cheng. Ang bilis mong magpasalamat sa akin. Bakit hindi mo ako tanungin kung paano kita ililigtas? Sabi ni Angsen na may pilyong ekspresyon. I'm not an idiot. You can even find me, and you can easily go up to the presidential suite on the top floor without being discovered. You definitely have your ways. Hindi ako mapakali na tanungin ka. Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Mukhang aware ka. Sinusunod mo na ang himig ng asawa mo. Natutuwang sabi ni Yang Cheng. Ngumiti ng nakakaakit si Angsen. Pinagtagpo tayo ng tadhana. Ngayon, kahit itaboy mo ako, mananatili pa rin ako sa iyo. Susunod ako sa kahit anong kantahin mo. Sa pagtingin sa dilag na mas maganda kaysa sa isang bulaklak na bumubulong sa kanyang mga bisig, si Yang Cheng ay biglang nagkaroon ng maalab na salpok. Habang humihinga, ang bango ng katawan ni Angsen ay parang gamot na maaaring magdulot ng krimen sa mga tao. Walang kamalay-malay na ipinahid ni Yang Cheng ang isang kamay sa likod ni Angsen habang ang isa naman ay lumipat sa masiglang puwitan ni Angsen. Ang malambot at talbog na pakiramdam ay ginawa ni Yang Cheng na hindi sinasadyang hinawakan ito. Ying! Marahang napaungol si Angsen. Ang kanyang mga kilay ay parang crescent moon, at ang kanyang mga mata ay parang tubig sa bukal. Ang kanyang malambot at magandang hugis itlog na mukha ay nagpakita ng isang mapang-akit na ekspresyon, na parabang natutuwa siya sa magaspang na galaw ni Yang Cheng. Sinasaktan mo ako, sabi ni Anzin habang siya ay bumantong hininga. Gusto mo bang kurutin pa kita ng ilang beses? I think you like it a lot. Nakangiting sabi ni Yang Cheng. Mapait na inilibot ni Angsen ang mga mata sa kanya. Bigla siyang may naisip at sinabing, teka, may gagawin muna ako. Nagulat si Yang Chen. Paano niya ito maaabala kung siya ay nasa mataas na espiritu? Pilit na tinulak ni Angsen si Yang Cheng palayo at sinabing, bumalik ka. Hintayin mo akong matapos bago ka tumalikod. Nakita ni Yang Cheng ang seryosong ekspresyon ni Angsen at nagtaka kung ano ang gusto niyang gawin. Gayunpaman, ayaw niyang sumalungat sa kagustuhan ng babae, kaya dahan-dahan siyang tumalikod. Nakarinig siya ng ilang kalusko sa likod niya. Pagkaraan ng halos 1 minuto, narinig niyang sinabi ni Angsen, sige, tumalikod ka. Tahimik na lumingon si Yang Cheng at agad na napatulala. Nakita niyang naisuot na ni Angsen ang purong puting damit pangkasal at naging maningning na nobya. Gayunpaman, ang kaibahan ay kitang-kita ni Yang Cheng ang puting nyebe na mga braso ni Angsen, pinong collarbone,
at ang makinis at magagandang guya. Hinubad nga ni Angsan ang kanyang pajama at manipis na damit pangkasal lamang ang suot nito. Ang mga pattern ng lace ng damit pangkasal at iba't ibang guwang na disenyo ay naging malabo ang kaakit-akit sa buong katawan ni Angsan. Kasama ng nahihiyang ekspresyon ni Angsan, pansamantalang nakalimutan ni Yang Cheng na huminga. Hindi katakatakang sinasabi ng mga tao na ang sandaling magsuot ng damit pangkasal ang isang babae ay isa sa pinakamagagandang sandali sa kanyang buhay. Sa wakas ay naniwala si Yang Cheng sa pangungusap na ito. "Hubby, maganda ba ako?" Nahihiyang tumawag si Angsan, at nang matapos siyang magsalita, agad siyang namula at ibinaba ang kanyang ulo, hindi nang ahas na tumingin kay Yang Cheng. Malapit nang matuno ang buong puso ni Yang Cheng. Paano ba naman tong babaeng ta? Demonyo naman. Femme fatale pero bakit ang tokso nitong fatal? Darling Angsan you don't need to sleep tonight. Pakiramdam ko wala akong katapusang lakas. Hindi na nagsalita pa si Yang Cheng. Naglakad siya pasulong at niyakap ng mahigpit si Angsan sa kanyang mga bisig, at hinalikan siya ng mariin. Bagamat 2 beses pa lang silang nagkita sa kabuuan, pareho silang naging intimate. Ang koordinasyon sa pagitan nila ay hindi maihahambing, at mabilis silang pumasok sa isang estado ng pagkakasalungatan. Habang mapusok na naghahalikan ang dalawa, dahan-dahan silang lumipat sa malambot na bahagi ng malaking kama. Kasunod nito, dahan-daang inihagis ni Yang Cheng ang nobya na nakasuot ng damit pangkasal sa gitna ng malaking kama. Nang suntukin ni Yang Cheng si Angsan, ang mga mata ni Angsan ay parang sutlana, at labis siyang napukaw. Ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan at pananabik para sa isang lalaki. Kasama ang kasalukuyang espesyal na kapaligiran, sa ilalim ng iba't ibang mga stimuli, hindi makapaghintay si Angsan na makipagmahal kay Yang Cheng. Hinalikan ni Yang Cheng ang maselang collarbone ni Angsan at sinabing malabo, "Darling, isuot mo na lang ang damit pangkasal, hindi ko pa nasusubukan ang ganitong uri ng uniforme." "Oh, hindi ito uniforme," mahinang bulong ni Angsan, "huwag kang matakot na sirain ito, sa pamilya Liu pa rin ito. Kung gusto mo itong punatin, okay lang." Ang pangungusap na ito ay parang paghahagis ng posporo sa isang lata ng langis, at ang pares ng mga mata ni Yang Cheng ay malapit ng mamula. "Pwede bang punatin?" Kung hindi maintindihan ni Yang Cheng ang kahulugan ng pangungusap na ito, nabuhay siya ng walang kabuluhan sa loob ng maraming taon. Ito ay malinaw na naghahanap ng karahasan, naghahanap ng kabuluhan. Tumawa ng masama si Yang Cheng, at sumigaw, "Munting ginang, darating ako." Ginamit niya ang kanyang lakas para baligtarin ang malambot na katawan ni Angsan. Ang masiglang puwitan ni Angsan ay naka-arko ng napakasama, at ang malambot na damit pangkasal ay nagdala ng isang pagsabog ng halimuyak. Hindi nagpapigil si Yang Cheng, at tumingin sa puting damit na nasa harapan niya. Casual na hinayla ng kanyang mga kamay ang magkabilang gilid, at biglang, na may bitek na tunog, ang damit ay napunit sa ilang piraso. Lumabas din ang maliit na puting underwear ni Angsan, at nakapulupot sa kanyang mabhilog at magandang puweten, parang medyo maliit. Ang pagnanais ni Yang Cheng ay umabot na sa rurok, at yumuko siya upang hawakan siya mula sa likuran. Hindi nagtagal, nagsimulang yumanig ng husto ang malaking kama sa presidential suite. Kung tungkol sa matagal na helenghing, ito ay mas malakas, at ito ay pumukaw sa puso ng mga tao. Kung si Liu yon, nakampante at puno ng walang katapusang pantasya, ay alam na ang kanyang nobya ay nasa silid. Nakasuot ng damit pangkasal na espesyal na inihanda para sa kanya, at baliw na nag-eehersisyo kasama ang ibang lalaki, malamang na direkta siyang magsusuka ng dugo hanggang mamatay. Nagpatuloy ito ng higit sa 2 oras, at nakita ni Yang Cheng na ang kaawa-awang maliit na nobya sa ilalim niya ay himatayan na dahil sa stimulasyon. Noon lang niya inalis agad ang pagiging wild niya, at pagkalabas ng lahat ng ipon niya, niyakap niya si Angsan sa mga braso niya at humiga. Namula ang maliit na mukha ni Angsan, at malapit na siyang mag-collapse ng matagal bago niya may buka ang bibig para magsalita. Sinuntok niya ang dibdib ni Yang Cheng, "Yang Cheng, ikaw.
Binubuli mo ako. Hindi ba ito ang gusto mo? Pinunit ko ang damit, at pinaghirapan ko, para sa iyo ang lahat. Seryosong sabi ni Yang Cheng. Sinabi ko lang na maaari mong punatin ang damit. Ginawa mo ito ng 2 oras. Pero hindi mo sinabing huminto ka. Narinig kong umuungol ka, at sa huli, tumigil ka na sa pag-ungol, kaya naisip ko na hindi ka pa naglaro. Hindi nakaimik si Angsen, at wala lang siyang sinabi. Matapos magpahinga ng ilang sandali, naalala ni Angsen at nagtanong, Yang Cheng, hindi mo pa sinabi sa akin kung ano ang susunod na gagawin. Walang pakialam na sinabi ni Yang Cheng, wala kang kailangang gawin, ipagpatuloy mo lang ang pagiging nobya mo bukas. Ha, halatang naguguluhan si Angsen. Kakaibang ngumiti si Yang Cheng, anyway, gawin mo ang dapat mong gawin, at maging iyong nobya sa cruise bukas. Tungkol naman sa kasal. Siguradong magiging espesyal ito. Ipinikit ni Angsen ang kanyang mga mata, at nang makitang nais ni Yang Cheng na panatilihin siyang nababalisa, hindi na siya nagtanong pa. Nagpakawala siya ng isang nakakatuwang paghikab, at ang kanyang ulo ay bumaon sa dibdib ni Yang Cheng. Matutulog na ako, maging unan ko, huwag kang gagalaw. Hinayla ni Yang Cheng ang kubrekama para takpan si Angsen, at pagkatapos ay kinuha ang telepono sa bedside table. Nagkaroon na ng text message mula sa hindi kilalang numero. Ang misyon ay matagumpay na naisakatuparan.